ang nangyari nung Ondoy ay isang malaking lagok sa mga nakatira dito. Pagkatapos ng ulan at magdamagang ulan, biglang rumagas ang tubig ng galing sa bundok kasama yung mga basura at saka mga naputol na punong kahoy at pumasok sa aming komunidad na kung saan tinumbok nito ang karamihan sa kabahayan. Sinalanta nung bagyong yon, hindi lang yung buhay ng tao, kundi mismo yung kanilang pangkabuhayan. Marami pong nasirang kagamitan, maraming nasirang, may mga tao dito kasi may tindahan, may mga may mga negosyo. Nasira po yun ng Ondoy. Ang napakalaki nilang problema ay paano nila maibangon yung sarili nila sa kanilang kabuhayan matapos yung, kumbaga, yung relief operations phase, no? Na kung saan dinadatnan sila ng mga tulong, pero humuhupa din yon. So yung isang proyekto ng Christian Aid ay yung Ketsana Rehabilitation Project ay isang proyekto na may dalawang components, major components. Yung isa ay yung disaster risk reduction at yung pangalawa yung livelihood rehabilitation. Noong naghahanap ang Christian Aid ng mga partners, dahil matagal-tagal na rin kaming partner ng Christian Aid on economic theme at ang aming competence ay nandoon sa livelihood at community enterprises, naimbitahan kami ng Christian Aid na sumali dito sa consortium ng Ketsana Rehabilitation. At yung focus namin ay nandoon sa livelihood rebuilding. At sila po yung nagturo sa amin kung paano papasimulan yung pangkabuhayan. Sa pamamagitan din po nila, nalaman po namin kung ano yung mga pangkabuhayang pangkomunidad na bagay pala sa lugar namin. Ang nakita namin mula sa aming karanasan, una, ay magkaroon sila ng kapasidad na mag-isip ng iba't ibang mga kaparaanan na kung saan maaring makatulong sa kanila sa pagbubuo ng kanilang kabuhayan. So, eto wala pang translation sa Tagalog, entrepreneurship kumbaga. Mapanlikha, mapaghanap ng opportunities at saka handang mag-take ng risk. Ito yung mga characteristics ng isang entrepreneur. Subalit yung kaisipang entrepreneurial ay hindi gugulong kung wala ka namang material na pagsisimulan. Kaya dito pumapasok yung tinatawag naming CSI, yung capital, savings at saka insurance. Ito ang malaking gap dito sa ating mga urban poor communities at kahit sa rural poor communities. Kakulangan ng kapital para sa ikasisimula ng kabuhayan. Merong skills inventory dyan, may asset mapping, at pagkatapos ma-identify ano ba yung mga pangangailangan na sa kasalukuyan may assets na pero hindi pa rin natutugunan. So dito nabuo yung mga proyekto mula sa kanilang pangangailangan at mula sa ano yung kaya nilang makatakbo. At sa pinamamahalaan kong mineral water refilling station o water refilling station ay nakaaluan kahit papaano sa buhay ng tao dahil mura po yung binibentang tubig dito at noong mga panahon na nagka-Ondoy ay wala kami malinis na tubig. Ngayon po kahit paano may naka-stack na tubig na if in case na mawala ng kuryente ay pwedeng magamit ng mga tao for a while. Ang Tindahang Bayan po, kinonsepto siya bilang isang wholesaler store na sa halip ng lumabas pa yung mga tao rito para bumili ng mga pangangailangan nila, andito na po yung sarili namin pag-aaring wholesaler. Tatapatan po o sinusubukan tapatan yung mga presyo sa labas, mataas man po ng konti, pero ino-offset lang nun yung pamasahe. Tapos basically po, ang konsepto ng Tindahang Bayan, ano man ang kikitain nun, gagamitin din po siya para sa pagpapalakas pa ng livelihood at para sa mga proyektong pangkomunidad. Kaya doon nagsimula yung tinatawag na community enterprise, na kung saan ang komunidad
ang siyang magpapatakbo nito, magtatayo nito, magpapatakbo nito at ang makikinabang nito. Nung una po, dahil nga hindi pa malinaw kung ano ba yung tutunguhin ng proyekto, ang tingin po ng mga tao sa pangkabuhayan, marami po ang tumitingin na isang dole out or isa siyang bigay. Pero dahil nga po nagkaroon po ng sunod-sunod na pakikipag-usap, pakikipag-dialogo, pag-assess, pag-evaluate, lumitaw po na napakalaki po pala ng papel ng isang komunidad. At doon po tumayo yung komunidad namin. Hindi namin siya tiningnan na dapat tanggapin lang. Tiningnan namin siya na dapat pagsikapan. Yung proyekto ng Christian Aid ay isang proyekto sa pangkabuhayan ng community. Subalit, ang approach dito ay more developmental, more entrepreneurial kaysa yung magmudmud ng mga cash para makapagsimula sila. Ang naging mode of operation dito ay magkaroon ng mga estruktura sa loob ng community na siyang mangunguna doon sa mga inisyatibong pangkabuhayan. Bumuo po kami ng mga samahan na siyang nakatoka sa pangangalaga ng pangkabuhayan. Kami po yung bumuo ng mga pamamaraan, paano to isusustena, paano to papalakasin, at paano to ipagpapatuloy. Ang Livelihood Council ay siyang pangunahing body o komite na nangangasiwa, tumutugon at nagsasaayos kung ano man yung mga problema namin pagdating sa livelihood. Kinukonsulta sila at hindi lamang isang tao, 2, 3, 4, 5 tao ang magdedesisyon nito, kundi majority ng council. Meron din kaming isang sistema ng pamumuhunan, tinatawag namin yung CSI, Capital Savings Insurance. Ang konsepto po nun ay isang uri ng pagpapahiram, pero sa isang napakagaan na pamamaraan. Sa katunayan po, iba-ibang negosyo na po ang nalikha dahil sa CSI. Meron pong nakapagtayo na ng video okay bar, meron na pong may tapsilugan, meron pong gumagawa na ng sariling ice cream at naibebenta yon, yung sorbetes. May gumagawa po ng repack na juice, may mga gumagawa po ng sampagita, meron pong nagtitinda ng mga second-hand na retail, ready-to-wear na damit or ukay-ukay, at marami pa po. Sa tindi ng kanilang dinanas at sa hirap ng kanilang buhay, talagang maiinganyo kang magbigay ka na lang ng pera. O eto, kumain na kayo. O di kaya dire-diretsong, o sige, eto yung mga damit, and so on and so forth. Pero ito ay hindi nagtatagal. Subalit kung ibinigay mo yon bilang kapital at merong kalakip na pamamaraan ng pagpapalago at pagpapatakbo ng isip nila kung ano ang magagandang pamamaraan sa pagpapalago, tumatagal yung pera. Ang lumalabas doon, ito ay tulong sa pagbalikwas, hindi siya limos. Nung inumpisan po ang proyektong to, itinutok lang po siya talaga sa lugar namin. At dahil po sa tali po kami sa proyekto, tinukoy lang po na ang mga dapat beneficiary nun ay galing sa lugar. Pero natapos na rin po yung proyektong yon. At nakita po namin ang pangangailangan para siya i-expand or dalhin pa siya sa mas nakakaraming tao. Kaya po, yung Livelihood Council namin, yung namamahala po sa paglikha ng mga polisiya, ay gumawa ng kautusan or gumawa ng sistema kung paano siya ilalabas. Sa kasalukuyan po, meron po kaming naipapahiram na puhunan dito sa loob ng Phase 1B na umaabot na po ng 600,000. Pero sa labas po nun, nakapagpahiram na rin po kami sa mga karatig komunidad ng mahigit 300,000 piso. Sa kasalukuyan, nagsimula po ang pondo namin, pera namin sa bangko na umaabot lamang po ng humigit kumulang 200,000 piso. Basically po, pinalakas po namin yung kakayahan ng bawat tao, ng bawat namumuhunan na paunlarin yung negosyo nila. Inalis po namin yung pagsandal nila sa tinatawag nating mga loan sharks or karaniwan po rito ay 5-6. Sinabayan po namin yung sistema ng 5-6 pero mas pinababa po namin ang ibinibigay naming obligasyon sa kanila. Napakababa ng tubo, napakaluwag ng pamaraan ng pagbabayad at the same time, napakababa rin po ng sistema ng pagsasauli.
yung pinopromote namin ay social entrepreneurship. Ano ang social entrepreneurship? Ito yung paglalapat ng mga entrepreneurial skills and competence na nagsisimula sa pagtugon ng isang social issue. Ang karamihan ang nagsabi na ang amin talagang gustong makita sa hinaharap ay yung hindi na kami ang tutulungan kung merong sakuna, kundi kami na ang magtutulong sa ibang naabutan ng sakuna. At hindi nga nagtagal doon sa habagat, nangyari nga ito. Yung water refilling station nila ay nakatulong doon sa pagbigay ng tubig na maiinom doon sa mga kanugnog na mga communities ng Saba at nung Kasiglahan. Meron kaming responsibilidad na ma-maintain na, matugunan, mapangasiwaan ng maayos yung perang ipinagkatiwala sa amin. Nung inilabas po namin yung programa, nagtataka po yung mga mga benepisyaryo namin sa labas ng komunidad. Parang masyado raw napakaganda ng pulisiya namin para maging katotohanan. Too good to be true nga po. Dahil nasanay po sila sa isang sistema na kung saan nasasakal sila. Doon po namin ipinaliwanag na kami po ay hindi sistema talaga ng pagpapautang o hindi po kami isang microfinance institution. Kami po isang organisasyon na may proyekto. Yung proyektong pong yun, isa po sa adhikain namin sa kanila ay mapalaya sila sa isang nakakasakal na sistema ng pagkuha ng negosyo. Sabi ko nga po sa kanila, kapag nagkakaroon kami ng orientation, magiging bahagi po kayo ng organisasyon namin at isang tungkulin lang po ang gusto namin makita sa inyo. Palakasin nyo lang po yung kabuhayan nyo, ginagawa nyo na po ang tungkulin nyo sa organisasyon at ginagawa nyo na po yung tungkulin nyo sa komunidad. Andito po kami at ang role po namin ay maging kaagapay nila, hindi po magtahirap sa mga nagiging benepisyaryo namin.